I know you! Hi! May nakita akong pagkaganda-gandang dermatologist. Oh, di ba po maganda? Nice to see you again, Doc. Dr. Casey Reyes, di ba kilala niyo na siya? Yes. First time. First time. Oh, Monica! First time! Oh my God, Casey, may tanong ako. Kayo ba yung sa ano yun? Sa Luminis? Yes. Sure ka? Saan yun? Sa The Fort. pwede. Kasi may bisita dapat ako doon. Ate, din pa upuin mo muna Ay, yung oo, bisita teka natin. lang. Sama natin paupuin. Sabi niya gusto niya kumain. Na-starstruck Ay, hindi naman ako. Ayaw mo? Hindi, Maganda ako- kasi pag-usapan kasi daw. Okay marami- lang. Okay lang. Sa weather. Dito na lang ako. Pwede kahit saan pwede umupo. Yan, dyan Sa ka. sahig, pwede din. Try mo. Pero ang galing mo kumanta kanina. Oo. Ay, kung meron naman ikaw gustong kumain, sisisi mo pa sa Actually, bisita natin. ganun talaga yun. Para-paraan tayo. Kamusta ka na, Doc Casey? Okay naman. It's been a long time. Oo, See, wala wala pa kita si- nakikilala. Ay, Ay, sorry, Doc Dr. Pedro. Ay, nakikita na lang kita sa Facebook. Oo nga. Kanina nakita kita sa ko. Miss ko na si Ate Lynn, no? Oh, balik tayo kay Sige, Dr. we miss each other na. Hindi kasi di ba malamig nga yung weather ngayon. Ang dami nagkakaroon ng mga kati-kati. And, oo, meron daw mga nagkakaroon ng skin asthma. Oo. Pagka ba malamig yung weather, talagang prone na magkaroon ng skin asthma. Usually po, iba pa po yung rashes sa skin asthma. Skin asthma, it's the layman's term for atopic dermatitis or atopic eczema. Yung mga nakikita niyo po na eczema, usually pag malamig, usually hindi po talaga siya diagnosis. Eczema is parang siyang symptoms lang. Parang rashes, dry, pero iba pa yung atopic dermatitis. May tanong kasi ako eczema ba or paano ba magkasabi? Eczema? Kasi pagka, Opo. eczema, meron eczema, meron eczema. Ano ba Kahit talaga ano, tawag? pwede na. eczema. It's okay. It's okay. Pero it's a European term, the eczema. Pero pag sa American, it's dermatitis. So, that's the difference. But for atopic, usually, ang atopic, ibig sabihin it's out of place. Usually, constellation siya ng may atopic dermatitis or skin asthma, and may allergic rhinitis, and asthma. Kasi po pag may atopic dermatitis, ang causes niya, number one, merong genetic may mutation sa genes. Yung nakikita mutation sa genes, nakita yan sa chromosome 1, 21, yun yung mutation sa filaggrin gene. Filaggrin gene, yung filaggrin protein, it's a epidermal barrier protein. So, protein siya sa top layer ng skin. So, pag may mutation doon, nagkakaroon ng skin barrier dysfunction. Pag nagkaroon ng skin barrier dysfunction, ang nangyayari, usually yung skin po kasi well-hydrated yan with natural oils. So, para siyang bricks or mga hollow blocks na in between, may mga oils. So, hindi makapenetrate yung mga irritant. Kaya, Oo. Opo, kaya hindi makapenetrate yung irritant. Pero pag meron tayong skin asthma or atopic dermatitis, ang nangyayari, walang natural oils. Kung walang natural oils between skin cells, ang nangyayari sa skin cells, nagsishrink siya. Tapos, nagkakaroon ng cracks in between cells. Pag nag-cracks in between cells, nawawala, mas nag-evaporate yung moisture, yung water, nagkakaroon ng increased transepidermal water loss, tapos mas pumapasok yung irritant sa loob. Pag mas reactive yung atopic dermatitis patient sa mga irritants like allergens, usually dust mites, sa animal danders, pollens. Isa lang yun sa pwedeng mag-trigger. Marami pang trigger factors. So pagka nag-shrink yung molecules mo, syempre, hindi natin, ano naman ang manifestation nun sa skin? So nagda-dry siya. Nagda-dry. So pag dry ang skin mo, mas susceptible ka into getting different bacteria pala. Yes, kasi pag nag-dry yung skin, usually ang nangyayari, minsan nagre-release yung body natin ng mga histamine, yun yung nagkakos ng itchiness. So pag sobrang kate, kakamutin mo. Pag nakamot mo, yun yung magkakaroon na ng trauma sa skin, mas open na siya sa infection.
Di ba may mga taong may asthma? Does it mean that pag may asthma ka, kasi di man lahat meron, di ba? Meron din genetic predisposition yan yung pagkakaroon ng asthma. So pag meron ka bang asthma na nahihirapan kang huminga, eventually magkakaroon ka rin ng asthma sa skin or magkaiba itong level? Pwede pong wala. Like, with atopic dermatitis or skin asthma, 50 to 80% ng may skin asthma, nagde-develop ng asthma or allergic rhinitis later in life. Opo, 50 to 80%, but not all. Not all. Pero most probably, parang ganon. Most probably. Oo. Kasi po usually kapag may allergic rhinitis or asthma, ang nangyayari, may sa findings, meron talagang mutation nung filaggrin gene. Pero hindi ibig sabihin po nun, hindi mas strong pa rin yung environmental factors na nagtitrigger ng skin asthma. Okay. Mas strong pa rin siya kaysa sa genetic component niya. So yung cold weather can trigger skin asthma? Yes, actually, ang mga triggers po ng skin asthma, number one, climate, extreme temperature. So, like mainit sobrang na mainit. cold, temperature, sobrang init. Tapos, yung clothing. Halimbawa, mga wool or nylon, it can trigger rashes. And then, mga allergens, like yung mga aeroallergens, like dust mites, yung mga animal danders, yung dumi ng mga halimbawa kung yung mga dogs kayo, tapos yung mga dust, pollens, tapos meron pang mga patient naman na may din naman sa food, but not all may food allergy. Kasama din dyan, syempre, pollution, no? Pollution, yes. Yung pollen, Opo, kasama tama, rin. So, tama. parehong-pareho rin nung pagka meron kang asthma sa nose, ganon. Opo. Oo, ganun Opo. din siya. Opo. Yung manifestation ng asthma, kasi di ba iba-iba yung mga katikating nakikita natin Opo. sa katawan. Ito, dryness, you're saying one Opo. is dryness. Other manifestations, meron ba yung specific place dun sa katawan kung saan dun lang nagkakaroon ng pangangati or discoloration? Or usually, pag skin asthma ka, buong katawan mo? With skin asthma po kasi, para ma-diagnose yung skin asthma, according to NICE guidelines sa UK, number one, you need to have a pruritus or itchiness, number one, and 3 or more of the following. Number one, visible rashes on the face or extensor surface of the body for infants. For mga child 6 years old and above naman, usually makikita mo yung rashes sa mga sa flexures area. Dito? Yes, sa mga flexures. Tapos pangalawa Iba is pala yan, ano? Pag, depende sa Yes. age, no? May mga dapat bang kaming iwasan na mga pagkain? ay Pagka meron kang skin asthma o yung eczema. depende. Kasi with food allergy, minsan may skin asthma na patient na may food allergy talaga, pero hindi lahat. Does it mean na konektado siya dun sa kinain? Ang ano dyan, pag bata, usually makikita mo kapag may food allergy sa bata, kapag may immediate reaction, nagbo-vomit agad sa pagkain, or yung kahit i-treat mo na yung bata ng lahat ng treatment for atopic dermatitis, pero hindi pa rin siya gumagaling, magsuspect ka na ng food allergy. So ano dapat gawin, Doc, para maiwasan yung atopic dermatitis? Actually, ang atopic Wala, dermatitis, it's in your blood. hindi siya naku-cure eh. You really need to, it's a maintenance, it's a lifestyle modification for the patient. It's really hard. Pero because may mga cases, di ba, Angela, na sinasabi nila na o-overcome mo yung allergic reactions mo. Like, before, meron kang allergy sa food, like, yung mga seashells ba yan, gano'n. Tapos pag kumain ka daw ng marami, nawawala. Ganon din ba sa skin asthma kung halimbawa hindi mo naman pinapansin masyado yung supposed to be nagtitrigger ng skin asthma mo, eventually mawala din siya? Parang ganon. Yung iba kasi daw binibaby masyado, they're Opo. saying. number one, not all skin asthma patients have food allergy. Pero pag may food allergy, ang nangyayari po, nire-recommend sa WHO is to breastfeeding for 6 months ng mommy. Pero usually, dapat din yung mom hindi umiinom ng cow's milk. Minsan kasi may allergy sa cow's milk, sa dairy. So, dapat hindi din umiinom yung mom. Baka masama sa diet niya. Pero, pwede po yung gawin. I-introduce muna after 6 months, introduce yung mga
mga potato puree, veggies sa baby. Konti-konti lang muna introduce. Tapos pag mga 1 to 2 weeks, mga 1 year, pwede na mag-introduce ng mga dairy. Pa-isa-isa muna, ita-take note, ida-diary mo yun kung nagre-react ba siya o hindi. Ang bawa nag-react, bawa sa peanuts or sa seashells. Oo. Stop mo muna, tapos introduce mo ulit after a year. Pag meron pa uli, di-stop uli, tapos introduce mo ulit hanggang pwede na. So try until you succeed. Oo, wag biglaan. Mas maganda. Pero Dok, ayan, sige, go ahead. Mas Sige, maganda with, kapag may problem na ganyan, you talk to a consultant dermatologist with may dietitian na. Kasi minsan pag bata, maraming nawawalang nutrients. Kapag walang cow's milk, source ng calcium, ng iron. So, maraming pwedeng mawala sa bata. Pwedeng mag-cause yun ng malnutrition. So, dapat guided. Well monitored talaga. no? Ayan, marami pa tayong gustong itanong kay Doktor pero wala na tayong oras. okay. Pero before we let you go, saan po kayo pwedeng makontak ng ating mga kasambahay para sa kanilang skin problem? Yeah, you can, we're located in second above Mercury Drug Building. It's a Luminous Clinic above Mercury Drug Building, 32nd Street, 4th Avenue in Fort Bonifacio. It's just across St. Luke's Hospital. So our number is 02511-8500. Dr. Casey Reyes. Ayan, nandun you. siya sa may Ang hirap no, araming pwedeng kasing, complicated kasi nung topic. Sobrang rami. Masyadong Oo. grabe. Kaya for more questions and details, Wala pang treatment yun. wala pang treatment Wala pa yung- procedures. Tsaka di ba may mga skin testings pa yan para malaman mo kung saan ka allergic Yes, talaga, yes. para maiwasan mo.